At nanalo man o hindi, meron pa ring obligasyon ang mga tumakbo sa pagkasenador noong nakaraang halalan. Ito yung pagdedeklara nila ng mga ginastos sa kampanya, katulad ng nauna nating ibinalita. Pero para sa karagdagang detalye at iba pang balita, makakausap po natin ngayon sa linya ng telepono si COMELEC spokesperson Director James Jimenez. Magandang tanghali po, Sir James. Si Kirby po ito, sir. Magandang hapon, Kirby. Apo. Sir, meron po ba tayong mga elements included po doon sa election expense po declaration at saan-saan po ito napupunta, sir? Well, kailangan makuha natin yung ginastos nila sa kanilang mga campaign ads. Kailangan natin malaman yung ginastos nila sa mga campaign sorties nila. Okay. At kung ano man yung mga other expenses na nakapaloob dun sa kampanya. Okay. Ngayon, itong Statement of Contributions and Expenditures, mapupunta ito sa ating tinatawag na Campaign Finance Unit. Finance Unit ay makikipag-unayan sa mga grupo katulad ng elemento ng BIR at ng Commission on Audit para malaman kung yung isinumite nilang report ay makatotohanan ba. Apo. Pero sir, ang tanong, sakali po na hindi mag-comply ito pong mga tumakbong kandidato at yung mga nanalong kandidato, ano po yung posible pong kaharapin ng mga ito, sir? For local candidates, hindi sila makaka-assume ng office, no? Okay. Hindi sila makakaupo dun sa posisyong na panalunan nila. Pero doon sa mga legislative chambers natin, sa Congress at sa House of Representatives, kinakausap natin ngayon yung liderato ng bawat kupunan para malaman natin kung paano natin ma-enforce yung ating requirements. Opo. Kasi malaking bagay yung mag-submit sila ng kanilang expenditure reports. Otherwise, hindi natin malalaman kung tumugon sila doon sa requirement ng batas. Opo. Pero sir, ang deadline po nito is June 12. Pero meron po ba tayong possible extension? At if ever po, magkaroon po ng mga alibis, ito pong mga kandidato po natin, acceptable po ba to para sa COMELEC? Hindi. Wala tayong extension na pre-provide ngayon. Opo. At kung ano lang yung takdang araw na ibinigay natin, hanggang dun lang ang meron sila. Opo. Sir, nabanggit din po sa balita na maglalabas po bukas ng official tally po para sa mga nanalo. Ano po ba sir yung importansya ng paglalabas po natin ng official tally para po sa mga nanalong kandidato po para sa midterm elections? Well, kapag makuha natin yung official tally, malalaman na natin yung ranking ng bawat isang panalo. Malalaman natin kung sino yung number 1 senator hanggang number 13. Mahalaga yon for the record and also for completion nung ating election, kasi sabi sa batas kailangan naka-indicate doon sa sa proklamasyon at some point kailangan isama natin kung ilan yung nakuha nilang boto. Opo. So, ibig sabihin po nito, sir, pwede na po na mag-entertain po ng protesta ang COMELEC sakali po na magtuloy-tuloy po itong after po the official tally nung releasing po ng COMELEC. Actually, ngayon pa lang may mga naghain na ng mga sa mga protesta, pero tama ka, no? Pagdating nung official tally, siguro malalaman natin kung mayroong mga aangal, kasi yung iba nag-i-expect na meron silang specific ranking, no? Baka yun ang maging pag-ugatan ng ibang mga protesta at least. At syempre, sir, panghuli, alam ko lang po ng midterm elections. Ito pong October, papasok naman po ang barangay election, sir. Gaano po pinaghahandaan ng COMELEC ito pong paparating naman na susunod na election para naman po sa barangay? Well, sa ngayon pa lang, naghahanda na kami. Ginagawa na namin yung mga cleansing, halimbawa, ng list of voters. Kaugnay nito, binigyan namin ng order yung National Statistics Office na magsumite sa amin quarterly ng listahan ng mga dead, deceased individuals of voting age. Doon natin sinisimulan kasi tinitingnan natin magkakaroon tayo ng voter registration early in July. Opo, alright sir, maraming salamat. Alam ko po, busy po kayo at hanggang sa uulitin po, si COMELEC spokesperson James Jimenez. Maraming salamat.